Hello guys, I'm Jero Aguilar, sales consultant ng Mitsubishi Abad Santos. Dito po tayo ngayon sa stockyard ng branch namin kung saan makikita nyo yung mga units na available sa likod. Kitang-kita nyo na napakaraming units na available dito. Kaya mamaya i-discuss natin yung mga best promos na may offer namin sa inyo. Kagaya ng Expander, D4, L300, Montero, and Strata. Hello guys, nandito na naman tayo ngayon. Since napakita ko na sa inyo yung mga promos na meron tayo, ngayon i-discuss naman natin kung paano mag-apply at kung ano yung mga requirements para ma-avail natin yung mga promos. Ngayon simulan natin. Unang-una yung mga locally employed, meaning nagtatrabaho po dito sa Pilipinas. Okay, ang unang mga requirements po natin na kailangan is meron ka dapat na 2 valid government IDs, at least 2. So ang mga IDs na yon is unang-una yung mga passport, driver's license, UMID, NBI, police clearance, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, PRC, mga ganong IDs. Susunod naman, pagka sa ano naman, address, kailangan natin ng proof of billing. Yan yung mga utility bill, kagaya ng Meralco, pwede tayo ng water bill. Tapos, pwede rin tayong mga internet bill, kagaya ng mga PLDT, Globe, Smart, mga ganong klaseng billing. Pwede rin ng credit card bills. Then, tapos naman, sa pagdating naman sa income docs, kailangan natin ng COE, Certificate of Employment with Compensation. So, kailangan naka-declare ang mga details natin sa work, kagaya ng position, tenure, and salary. Ngayon, tapos na po tayo sa mga locally employed employees. Ngayon po, punta naman tayo sa mga overseas Filipino workers. Yan po yung mga nagtatrabaho sa abroad. So, una natin is land-based muna tayo. Sa mga land-based po, ang required natin is unang-una is passport. Kailangan natin ng passport. Then, pangalawa is yung latest contract po natin. Kontrata po doon sa employer natin. Pangatlo po, syempre, required din sana if nagpapadala tayo sa Pilipinas. Kadalasan na pinapadala natin sa Pilipinas is asawa, anak o magulang. Pwede po yun. Basta po meron tayong proof of remittance. Yun po yung kailangan natin. Ngayon po, punta naman tayo sa mga sea-based na OFW. Yan po yung mga seaman. So, ganun pa rin, ang kailangan pa rin is unang-una is yung passport natin. Pero ngayon po, required na ngayon ang seaman's book. Since nga nasa sea-base tayo. Then, pangatlo po is kailangan din natin ng latest contract. Na nakasaad din yung mga income natin. Then, syempre, yung lastly, kailangan natin ng proof of remittance na pinapadalahan dito sa Pilipinas. Next naman po, punta naman tayo sa mga hindi empleyado. Punta tayo sa mga self-employed or yung may mga negosyo dito sa Pilipinas. Unang-unang requirements natin, syempre, 2 valid government IDs. Again, napaka-essential po talaga kasi ng ID, lalo sa identity natin. Pangalawa po is business permit. Mga business permit, pwedeng BIR permit, pwede ring DTI permit, as long as registered po siya. Then, pangatlo po is pwede rin pong proof of income natin is yung bank statement or ITR natin. Latest ITR and latest bank statement po.
para mapakita po natin agad yung proof of income ng business natin. Questions: paano kung kulang ako ng ID? Yes, pwede ka pa rin naman mag-apply kahit kulang ka ng ID. Basta meron tayong ma-present na ID, kahit isa. Pero, once na na-approve ka, required nating kumuha ng additional ID para ma-release ang unit mo. Kasi ito ay rene-required ng bangko. What if kulang naman ang requirements ko? For example, sa employed, kulang ka, wala kang COE. Pwede namang payslip muna, at least 1 month. Then, para habang nagre-request ka ng COE, meron na tayong mapakitang proof of income. Or, if wala kang latest na COE or payslip, pwede rin ang latest ITR natin. Paano naman po sa mga business na walang bank statement? Yes, pwede pa rin mag-apply. I-send lang po natin sa atin ang ating DTI permit. Then, if wala po talagang bank statement, pwede natin ipakita yung latest ITR natin sa business. Para naman po sa mga OFW na may questions, unang-una ang questions nila ay kung paano kung nakauwi na dito. Yes, pwede pa rin natin gamitin yung kontrata nyo na old. Basta meron tayong mapapakita na proof na babalik kayo doon. For example, pwede kayo mag-request ng COE na katunayan na babalik kayo doon. Or still employed pa rin kayo sa company doon sa abroad. Kung may mga iba pa kayong katanungan tungkol sa pag-a-apply or anything details about sa mga promos, pwede nyo akong i-message dito sa number na to, at pwede rin nyo po akong kontakin sa Facebook page ko. Kung umabot ka dito sa video na to, maraming pong salamat sa panonood. Please like and subscribe for updated promos, and kung kailangan nyo ng tulong para sa approval, handang-handa ko po kayong tulungan. Ulitin ko po, maraming salamat po ulit. Salamat po.